Naglalakad ang dalawang estudyanteng yan sa gilid ng kalsada sa Bana, Ilocos Norte nang biglang dumaan ang isang SUV at nabundol ang isa sa kanila. Napaikot at napadapa ang biktima. Agad naman siyang tinulungang makatayo ng kanyang kasama. Hindi huminto ang driver ng SUV. Ayon sa pulisya, natuntunan nila ang driver nito base sa nakuhang CCTV footage sa lugar. Nakatakdang mag-usap ang driver at pamilya ng nabangga. Doble disgrasya ang inabot ng isang motorcycle rider sa Quezon City. Bumangga na siya sa gilid ng jeep, nagulungan pa ng isa pang motorsiklo. Narito ang aking report. Binabagtas ng isang rider ang kahabaan ng Congressional Avenue sa Quezon City nang biglang sumalpok ang nasa harapan niyang rider sa jeep na nakatigil sa gilid ng daan. Sa lakas ng impact, tumalsik ang helmet ng rider at saka siya tumilapon hanggang sa magulungan siya ng isa pang motorsiklo. Ayon sa nakahuli cam na rider na si Jover Canding, nagtaka siya na tila hindi nagminor ang rider kahit na may jeep na tumabi para magbaba ng pasahero. Hindi ka ba akalain sa kaliwa ko may mabilis? Ay, nasagasaan po siya. Nagulungan siya ng motor din po. Kita rin sa video na tumabi ang nakasagasang motorsiklo pero kalaunay umalis din. Nakita ko pa siya, nakatingin pa siya eh. Siguro balak din naman niya talagang tumulong. Napansin ko lang po, siguro yung nangingisay na yung rider na naaksidente. Maya-maya lang dumiretso na po siya. Tinulungan ng mga nakasasing rider at pasahero ng jeep ang biktima. Sir, wag ka man nagagalaw. Hello? Habang naghihintay ng rescue, unti-unting nagkamali ang biktima pero pinigilan siyang gumalaw ng mga kapwa rider. Kinuha rin ni Kahanding ang nahulog na cellphone ng biktima at tinawagan ang huli nitong ka-message. Hello? Kaano niyo po siya? Na-aksidente po. Cellphone niya po ito. Ayon sa QCPD Traffic Sector 6, nagtungo ang kapatid ng rider sa kanilang opisina para kumuha ng police report. Maayos na raw ang lagay ng biktima na isinugod sa ospital. Wala namang balak magsampa ng reklamo ang mga kaanak ng biktima. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iniutos ng LTFRB na mga ride-hailing app at TNVS operators at hindi na mga driver ang papasan sa 20% discount ng mga pasaherong senior citizen, PWD at estudyante. Batay sa LTFRB Memorandum Circular 5050 ang hatian ng mga operator at ride-hailing app. Ipatutupad po ito simula Lunes, April 7. Tugon yan ng LTFRB matapos lumabas sa pagdinig ng Senado noong Disyembre na ang mga TNVS driver ang sumasalo sa discount ng mga pasahero. Iba-iba rin daw dati ang hatian sa mga sinasalong discount kada platform. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao hatid ng GMA Regional TV. Arestado ang isang lalaki sa Sara, Iloilo matapos ireklamo ng kanyang nobya. Sara, bakit tayo nirereklamo yung lalaki? Rafi, pinagbantaan daw kasi ng lalaki ang kanyang nobya na ipapakalat ang kanilang mga sensitibong larawan at video kapag siya'y nakipaghiwalay. Batay sa salaysay ng biktima, naghihingi pa ang lalaki ng 20,000 piso. Nagawa rin daw ng sospek na mag-post ng larawan na nakatag pa ang paaralan ng kanyang anak. Nasa kustudiya na ng CIDG Iloilo Provincial Field Unit ang sospek na nahaharap sa patong-patong na reklamo. Wala siyang pahayag. Disgrasya ang inabot ng isang batang lalaki sa Mandaue, Cebu matapos mabagsakan ng puno. Kwento ng mga taga-barangay Ibabaw Estancia, bigla na lang natumba ang buri tree at tumama sa ulo ng bata na nooy naglalaro sa labas ng kanilang bahay. Nakaburol na ang biktima na graduating na sana sa kindergarten. Hustisya ang panawagan ng mga kaanak ng bata na 2024 pa nag-request sa City Hall na putulin ang nasabing puno. Sumulat na rin sa mga otoridad ang iba pang residente para hindi na maulit ang nangyari. Ayon sa Mandaue LGU, nagsasagawa na sila ng investigasyon at nangakong magbibigay ng tulong pinansyal sa pamilya ng bata. Tinitiyak din nilang may mananagot sa insidente. Mare, may meme remake ang first evictees ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition na sina Ashley Ortega at AC Bonifacio sa It's Showtime. Grabe! Yung letrato naging totoo! Mismo! Sa segment na Sine Mo To, ni-recreate nila ang viral meme nang ma-evict sila mula sa bahay ni Kuya. Yan ang pag-iyak ni AC at ang
tulala namang si Ashley. Hindi rin nagpahuli ang It's Showtime host sa kanilang version ng meme. Sumalang din sina Ashley at AC sa Gagam Battle, kung saan nanalo si Ashley. Speaking of PBB, isang bagong task ng pagpapakatotoo ang hinarap ng housemates. Tingin ko ito na yung time. Done not straight. I am bi. Yung kinakwento ko sa inyo. Umani ng suporta mula sa housemate si Clarice de Guzman matapos niyang mag-come out bilang bisexual. Nireveal niya rin na mayroon siyang girlfriend for 4 years na inaalagaan ngayon ang kanyang nanay. Masaya raw siya, natanggap siya ng kanyang pamilya. Nagpasalamat din siya sa housemates na full support sa kanya. Dagdag ni Clarice, ang pagpasok daw ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D ang isa sa nakita niyang sign para mag-come out. Happy and proud naman si Michelle na naging inspirasyon siya ni Clarice. Kanya-kanyang sapak ang tatlong lalaking yan sa labas ng isang terminal sa Coronadal City nitong Martes. Isang babae ang makikitang umaawat sa kanila. Ilang sandali pa, natumba na sila sa kalsada. Ayon sa mga nakasaksi, agawan sa pasahero ang dahilan ng away ng dalawang driver at isang konduktor ng van. Inawat naman sila ng ilang opisyal ng terminal at mga tricycle driver na naroon. Dinala sila sa barangay at pinag-ayos. Wala silang pahayag. Ongoing po ngayon ang ikalawang pagdinig ng Senado kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At may ulat on the spot si Mav Gonzalez. Mav? Connie, nilangaw ang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Affairs, Foreign Relations ukol sa pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero itinuloy pa rin ng chairman ng komite na si Senador Amy Marcos ang pagdinig kahit wala lahat ng cabinet secretaries na inimbitahan niya, kagaya ni Justice Secretary Sus Crispin Remulla, DILG Secretary John Vic Remulla, National Security Advisor Eduardo Año, mga kapulis at maging mga taga-AFP at DND. Nauna nang sumulat si Executive Secretary Lucas Bersamin sa Senado kung saan iginiit nila ang executive privilege kaya hindi na nila pinadalo ang mga cabinet secretaries. Nasagot na rin naman daw lahat ng tanong ng komite pero hindi sang-ayon dyan si Senador Marcos. Sabi ng senadora, hindi pwede igiit ng executive branch ang sub judice dahil kung in aid of legislation ang hearing ng Senado, wala raw nalalabag kaugnay sa sub judice rule. Ang present lamang sa pagdinig ngayon ay ang taga-academe na si Attorney Alexis Medina at dalawang abogado ng Securities and Exchange Commission. Ikinalungkot din ng ilang senador na halos walang dumalo sa pagdinig. Si Senador Ronald Bato de la Rosa, sinabing kung patuloy na iisnabin ng mga taga-ehekutibo ang pagdinig ng Senado, maaaring mauwi ito sa constitutional crisis. Kaya hiniling ni de la Rosa na ipasabina ang mga opisyal ng gobyerno na hindi tumalo sa pagdinig ngayong araw. Sabi naman ni Senate President Cheese Escudero, pinag-aaralan ngayon ng Senate Legal Department kung i-issuehan ng sabina ang mga opisyal na ipinatawag pero hindi dumalo sa pagdinig ng komite. Ayaw niya ro kasing magkaroon ng constitutional crisis dahil nag-invoke na ng executive privilege ang mga miyembro ng gabinete. Hindi naman daw dahilan ang hindi pagdalo ng mga opisyal ng ehekutibo para sabihing may tinatago ang gobyerno ukol sa pag-aresto sa dating Pangulo. Connie? Maraming salamat, Mav Gonzalez.